Itong ating ngayon makikita ay mga markers na mga legit na noong panahon ng Japanese era. Ito, may mga markers dito na kapag tataka, nakahinala na isa daw itong giant foot marker na malaki, sabi ng mga dito nakakakita nga itong pulse dugtong ito nun sa atin na i-load o na vlog nga mayroon pala dito giant foot marker sa pinakatuktok ng pulse na estimated dito ay 70 meters up. Dito mayroon siyang kung makikita ninyo, ito ay para siyang smiley nga markers nga mayroon naman siya mga direct forward markers o trail marker. Dito alanganin ito na hindi natin makita, parang putol na paa or kamay, parang daliri na nakakatid. Ito may mga mula dito sa smiley, ito yung mga markers nga ang tinuturo dito ay paunahan. Ito yung passageway ng tubig. At pag malakas, ito ay mga markers ay nakatago. Dito mayroon makikita tayo na excellent marker, yung mga naka-slanting na pag nakaharap, kung harapin natin ay ang direction noon ay forward, kabaliktaran. So diretso tayo. Dito may X na naka-engrave. Kung makikita natin dito sa gilid, napakarami mga markers na ito, nakakalito. Dito sa unahan, may malaki ito naman mga markers, duro-diretso. Ito siya, susundan lang natin ito. So dito daw nakuha ang treasure. Kaya tapusin natin ito na atin ngayon, itong videos, dahil kung ano ba, paano nakuha yung treasure sa mga ganitong marker. Dito kung makikita natin, may putol na pa, hindi lang mahalata. So atin ito susuriin maigi. At dito, ito naman yung cutted eye nga mayroon shell na mahirap makuha. Siguro kung pumasok itong shell o inilagay nila, possible na isa itong direction arrow. Kung makita natin ito, mayroon dito water passageway markers na ang tinutukoy dito ay tubig, passageway ng tubig ay ito na matulis. Pag mga ganito, lalo na sa mga nakukuha sa mga matutulis na mga bagay, ito yung ang tawag doon ay water passageway. Makita natin yung markers ay putol. Itong nakakapagtataka, mayroon naman dalawang paa na parang kabayo. At ito naman may mga butas. Habang papalapit tayo sa target, sinusundan lang natin mga 20 meters, diretso tayo doon sa unahan dahil may jacuzzi o paliguan ng Japanese daw noong World War II. Dito, marami ng mga markers na atin makikita. Nakakalito na. Dito na nila kinalat yung mga iba-ibang klaseng markers na kung makita natin itong dalawang rocks na mga naka-piles ay mayroon butas sa unahan at may mata. Kung makikita natin ito, ang mga formation or mga hugis ay kakaiba na. Dito may letter C nga down or on the spot, yun yung markers, yung sandpiece nga markers. Kung makikita natin, pagdating nito sa malapit ay ito yung enter sign nga dito na daw ang ending sa target dahil ito ay paliguan na. Dito yung counter na mata nung una, ito yung excellent marker nga ang tinuturo dito sa dalawang rack na ito nga may mga engrave. So dito sa left side, ayan, letter C na naman, at saka ito nga box marker ay indication ito na naka-box yung kanila binaon. Dito yung ang tawag dito ay ending markers, yung bilog.
kasi tumama na siya sa pader or sa bato kung sa ano umuntol na. Ito yung butas, kung makikita natin wala sa harapan mga ka-discover, ito yung lock na tinatawag dahil may yung lock markers nga hanggang dito na lang. Ngunit pagdating natin, kung titingnan natin itong lock at saka sa baba may butas, ang nakuhaan dito mga ka-discover, ito mayroon dito bato nga nakagalubog. Atin sinusundot. Parang mga man-made ito ng mga bato. At itong history dito na lugar ay palanas. Itong subpaste may butas sa left side at saka right side, parang maliit saka malaki. Kung makikita natin dito sa ito ang countersign, sa dalawang nag-iintok na bato o nag-uumpok, ayan mga subpaste, ay nasa harapan lang mga ka-discover ang nakuhaan na hindi small kundi large deposit ang nakuha. Ayon dito sa mga residente o pananaliksik, sa mga naliligo o naglalaba, ay matagal na daw nga dekada nga nakuha. So sa harapan, ito na ang bumungad mga ka-discover. Ito na yung ending markers nga hanggang dito sa may, ang ibig sabihin nitong markers na bilog ay jacuzzi, yung paliguan ng Japanese pools, pero hindi mataas na pools na nasa taas, ito pababa. Ito yung counter na diyan nakuha. Ang haba nitong stick ko ay sobra 1 meter, nasa 5 feet ang lalim nito, kaya napakalaki ang nakuha dito siguro mga ka-discover. Hanggang na lang tayo nakikita, wala namang items nga ngayon maipapakita dahil ito nga ay na-recoveran, sabi nga sa ating pananaliksik nga dito nila na found. Ito may puti dito na bato, ang ibig sabihin center down. Ito ang atin ngayon natagpuan sa taas ng poles nga ito yung mga markers simula sa una hanggang sa ending. Ito dito sa right side, kung makikita natin, ito yung counter na parang baba nga mayroon na butas. Ito na yung una, di ba? May nakita natin yung smiley. Ito na yung kaniyang counter markers na parang foot marker. Ganito pala at nagkaroon tayo kaunti ng ideya na pag foot marker pala diretso na dito sa to the left. Kung right yung tawa o smiley, to the left. Para siyang ang tawag doon na baliktad na direksyon. Ito yung subpiece, kung makikita natin yung mga ganito pala ay mababaw lang mga ka-discover at saka malaki. Dalawang nag-uumpok na rack na ito na may butas. Ang ibig sabihin malaki, maliit, dalawa. Yung una nakuha na yung maliit, ito yung malaki. Na ito na yung large kasi sobra siya 1 meter. Itong stick ko yung napakahaba na. Nasa sobra 1 meter ito, diretso lang sa ilalim. So sa harapan lang, sa subpiece ang ating ngayon target. Ito kung makita natin nga, ulitin lang natin, itong mga markers ay nagsisimbolo ito nga treasure on the spot. At ito ay kahit hindi natin nakita ang items, nakita din natin yung mga treasures na nakuhaan nila. Okay na rin. At ito pa din ng mga ibang mga dagdag mga markers sa pinapaliguan ito ng mga tao. Kung makikita natin, mayroon pang mga sachet sa sabon. Dito yung pag malaki ang tubig, malalim ito dito mga ka-discover. Pinakatap ito ng poles. Kung makita natin, mayroon pa siyang butas nga nakaturo doon sa nakuhaan. So ito, nga para siyang nakaliter Y, ito pala ay large deposit. Kung makikita natin, ito na sign. Rock enclose pala ito mga ka-discover, nga parang kamay nga may hawak na bato or rock, at saka ayan yung subpiece
dalawang foot marker left and right. Ayan na sa side nga sa harapan lang nakaturo yung dalawang mukha na stone na ito. Sa mga sandpiece, mababaw. Sa pagtatapos ng ating video, giant marker kaya ito or apak ng higante or gawa ng tao or sa GIA or sa kalikasan. Marami po salamat sa panonood. Sa susunod naman muli na ating pagbabalik na atin makikita at matatagpuan sa mahabang paglalakbay. Huwag makalimot po mag-subscribe sa ating munting channel. Bye-bye and God bless.